G, pati nga next star mo. Ay, next star. Ano ba yun? Yung mga kinuha mo. Ayan. Ayun pa. Ayan. Inner Life, no? Mga Next Star Choco Riches products. Alam nyo ba guys, hindi ko lang na-vlog sa inyo. Ang hilig kong bumili ng mga buy one take one na ganito. Alam nyo po ba, ilang araw lang inuubos sa atin. Nauubos na. Buy one take one to ngayon. Ang ano natin. So, ayan. Ganyan tayo kumuha niya. Kasi mabilis lang sa atin yan. Tapos meron pa bukas na dadating. No? Si Kuya. So, dumating din kanina si Marby. May bago tayong product na kini-carry. Welcome Ube Bites. And kasi Choco Bites. Choco Bites. Ayan. So, ayan po ang ating ganyan. So, ganyan lang kami mag-display ng chichirya, guys. Pero wag ka. Kung makaubos kami ng chichirya, kalakas. Tara yung ulam chichirya dito. Lalo yung malalaki. Meron pa po tayong malalaki sa likod na naka-boxes. Wala, ha? Wala na? Yung mga nasa box na malalaki? Dinisplay na daw ng angge. So, ayan ang angge. Oh. Harap na. Ito yung sa Malboro, no? Ayan, guys. Inabutan pa ni Angie. Akala nyo. Tapos meron ka din yung kulay, ano, no? Kulay white. Ayan. Okay. Yung isnapin natin na yan. Ito nakakaloka. Wala na masukal. Diyos ko, Lord. Tsaka mantika. May mantika pa ba? Meron pa. Ba, tsura ng likod natin. Surprise! Okay ba? Surprise visit. Ito isang box to na Coffee ko Blanca. Isang box na Great Taste White. Ito ano ba to? Piatos, nabawasan na isang box. Tapos ito yung mga diaper natin. Ayan, mga diaper po yan. Mga diaper. Dito pa, no? So, ito po yung mga toyo suka natin. Wala tayong time or ano, ganit. Hindi po kami nag-display sa shelves ng mga ganito. Sinasabit po namin yan. Hindi po yan namin dinidisplay. Takaw space lang po yan pag dinisplay. Ang ginagawa po namin dyan ay sinasabit. Kinukuha sa mga boxes at sinasabit. Mga candies din po, ganyan. Ayan, ganyan. Ganyan lang. Oh, ganyan lang. Ay, nandun po sa likod yung mga ano po natin, noodles. Ay, ito pa pala. Ano ba ito? Ay, mga ano po, mga malalaking, mga mantika. Mga 1.5. Yan yung mga ano natin. Tapos ito, yan pa, hindi maligpitin pa yan guys, mga wings. Kasi yung mga shampoo natin. Yung mga sabon. Yan. Ito yung ating ano. Hi guys, Mommy Park is here. Happy Friday selling and happy Friday today. So, kamusta po kayo? So, I need to vlog na today or ngayong oras na to, even kaka-upload ko lang last night. It is because magiging busy kami mamaya and tomorrow aalis ako. So, I'm pretty busy this past few days. Especially kasi marami akong inaasikaso ngayon online. Like, yung mga benefits ni Angie, inaayos natin online. And, yun, busy ako mag-isa. Yan. Okay, so in today's video, pag-uusapan natin ang extra income and additional income. Isa-shoutout ko kayo at sasagutin ko ang inyong mga tanong. And ngayon pa lang, sinasabi ko na po, kalmado ako at masaya ako. No? Ayan. So, mula po sa ating last vlog last night, Delia Santos, Mommy Park, talagang may mga tao na mahina sa pangunawa. Kaya hayaan mo na sila, papangit ka lang, I love you, Mommy Park. Actually, kapag ka nagbablog ako niyan at sasagot ng mga comments na mga medyo a little bit sarcastic ang dating, it is because I am thinking it as a topic para matutunan, no? Actually, hindi na para sa akin, para na lang sa inyong mga manonood ko na magkaroon kayo ng pangunawa, madagdagan ang inyong pangunawa at magdagdagan din ang inyong kaalaman. That is why sometimes I have to vlog yung mga comment na sometimes ay sarcastic, sometimes ay hindi naintindihan. Although, I'm the kind of person na ayoko ng paulit-ulit. Kaya lang kasi, ang mahirap ngayon sa social media, marami ang mga viewers na dahil hindi naman nila nasubaybayan ang journey ng isang vlogger, that's isa lang yung napanood, dalawa lang yung napanood, no? That's how easy they are judging people or being sarcastic. Basta ang alam lang natin sa sarili natin is we're doing our best, no? Para sa sarili natin at para sa iba. But again, kaya ko po minsan binablog para meron tayong pag-uusapan na matututunan at the same time. Hindi na para patulan din talaga literal. Kasi wala naman akong magagawa eh. Actually, kayo dyan, ang tanging magagawa ko lang is i-delete, i-block kayo sa channel ko.
Pero wala akong magagawa kung ang isip niyo sa isang vlogger o sa akin o kahit kanino man ng mga kasari, wala na akong magagawa doon. Kasi, katwiran ko, you are all guys old enough. Kapag napag-iisip kayo, di magkaroon kayo ng self-learning kung ayaw niyong maniniwala sa vloggers. That's all, no? It's very simple. However, Ma'am Belia Santos, natutuwa ako. Kasi, nararamdaman ko yung comfort. Nararamdaman ko yung, alam mo yung one tap in the shoulder, one tap on my shoulder na, oh, mami, okay lang yan, huwag intindihin yan. No? Nakakatawa minsan kasi, unsensitive ay yung mga mababait kong mga viewers para sa akin. Nakakatawa lang. Natatouch ako. At again, okay lang po ako, wag po kayong mag-aalala. Sabi nga po, diskarte, pero yung diskarte na tama ang pamamaraan. Kaya nga po sabi ko sa mga anak ko, iba ang edukado ang isang tao. Another comment ni Ma'am Beliana Santos. Eto, Veron ang pangalan nito, alam ko. Kaso dito sa aking cellphone, ang lumalabas ay user-DG7DE2GX6E. Thank you, Mami Park, sa sagot. Nag-compute na po ako ng sales ko. Sinundan ko lang po ang paliwanag nyo sa pag-compute. Laking tulong po ang mga vlog nyo sa mga baguhan na negosyanteng gaya ko. Salamat. God bless you po. God bless you too. Thank you po. Next would be Ellen Pilar. Hi, Mami Park. Always watching. God bless you. Love you. Tama, Mami Park. Kailangan utak talaga ang pairalin. Next is Venus Abatang. Watching. Bravo, Mami Park. Very professional. Galit na yan. Pero ipinaliliwanag pa rin kahit ayaw mo ng paulit-ulit na paliwanag. Yes. Sometimes if I have to explain it again in a other way around, gagawin ko. No? Again, hindi na ito para sa akin, para sa inyo na. Kasi alam ko na yun eh. Alam ko na eh, no? Alam ko na yung learnings. Kaya nga binablog ko, tinuturo ko, sinishare ko sa inyo. So, ito ay para doon naman sa mga mas lalong maunawaan, maintindihan. At lalo na sa hindi nakakaunawa, na nag-adjust na ang Mami Park, na i-explain once again, in other way around, yung previous vlogs ko. No, kung hindi pa rin naintindihan, doon wala na akong magagawa. Hindi ko na control ang utak nyo. No? Diskartehan nyo na lang na mainis sa sarili nyo, mainis sa buhay nyo. Kayo na yon, hindi na ako yun. In my part, I'm trying my best to be a blessing to others. Ganun lang. Thank you, Ma'am Venus. Ayan, Winnie07 watching Mami Part. Alam nyo, tulad niya na, si Winnie07, si Mama Lornzy, ang dami niyan. Marami sila. Talagang yung mga yan, hindi, kahit kailan, hindi yan nagsalita ng against me na yung parang sarcastic or what. Magtatanong sila. Magtatanong. Yun ang gagawin nila pag kami hindi maliwanag sa kanila. Magtatanong sila sa comment. So, sana kung may hindi nalilinawan, naguguluhan pa rin at may gusto may ibang sitwasyon kayo na nag-occur regarding sa ating mga tinatalakay, magtanong kayo. No, hindi para mang-sarcastic. No, yun talagang sobrang na-appreciate kanila, magko-comment. Pero yung parang minsan na nga lang napadpad sa channel mo, tapos magsasalita pa. Yun yung anggara, ano. Okay lang. Okay. Ano yun? Mary Ana, hayaan mo na Mami Park yung nag-comment na yan. Dapat dyan ginagamit ang common sense. Yung mga operating expenses at essential expenses ay hindi emergency, kaya dapat pinaghahandaan. At may allocated budget. Matagal na akong nanonood sa'yo. OFW from Saudi Arabia, soon to put up a store, kaya thank you for the learnings. Okay. Alawakan din pa natin to, no? Yung sinabi niya. Kasi ito nga yung binanggit ko kagabi, na expenses are not emergency. They are expected monthly. They are expected bills and expected expenses. That is essential to your business. So, kaya dapat ay hindi natin sinasabing emergency yan para magkaroon tayo ng emergency funds o mag-ipon. Yung sinabi po ni viewer na binasa ko kagabi na 1/4 po dapat nun ay aking dapat iniipon para sa emergency cases, kuryente, pambayad upa, ganyan-ganyan. Hindi ko po pwedeng bastang gawin yon. Kasi nagbigay po kayo ng number. Parang karugtong to ng kagabi, no? Nagbigay po kayo ng number na 1/4. 1/4 po ay 25% po iyan ng sales. No? Guys, napapanood nyo po ba ang profit margin? How to get the profit margin ng ating mga sales? So, kapag meron tayong mga tansyadong expected sales na amount, so, mas nakikita din natin or mas nalalaman natin
yung naglalarong profit margin natin sa ating tindahan. And so, if it's your bread and butter at dyan mo kinukuha sa tindahan ang lahat ng needs mo, ang nagpapakain sa'yo, you have to know that the profit margin. It is because for you to have control, kung ano lamang ang withdrawin mo, kukunin mo sa tindahan nang hindi ka maospo. Ang 1/4 po ng sales, no, karugtong to ng kagabi, ang 1/4 po ng sales ko ay nasa around, ano ba? Kwentahin ko lang sandali. Bigyan ko kay probable. Bigyan ko probable. Okay. Ay nasa almost 200,000. Yan po ang close na close to 200,000. Yan po ang 1/4 ng sales ko monthly. Kukunin ko ba lahat yan? Hindi po pwede. Babagsak ang negosyo ko. Kaya hindi nga po pwedeng basta kukuha ka. At hindi rin basta-basta pwedeng iniipit mo ang pera. Ang kailangan ko lang po ay mga around 75 to 80,000. Kung may sosobra man po doon, dahil kung ganun ang halaga ng lumabas na net income ko, yun po ay binabalik-was ko po ulit sa negosyo para po lumaki. Kasi, para maparolling ulit at madagdagan yung stocks kasi kung tumataas yung demand. So, hindi po natin po pwedeng agad-agad yung mga salita po natin sa figure sa math ay basta-basta ginagawa natin. Kasi nga, inutusan nga ako nung hindi naman inutusan, but sinabihan ako nung viewer nga na yung binlog ko kagabi na bakit nga hindi ako kumuha ng 1/4 ng aking ng sales at para gamitin ko kung may extra, kung merong emergency funds, kung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng upa, ba naman yung motor yun, grabe. Para daw may pambayad ako ng tubig at pambayad ako ng tubig at pambayad ako ng upa. Hindi ko naman daw maibabayad ang diaper sa mga ganong bayarin. So, kaya po, hindi po pwede yung basta-bastang kukuha ka 1/4. Kasi po, ang 1/4 po ng sales ko a month ay close to 200,000. Imagine nyo that, no? Imagine nyo po yan. Pag yan ay kinuhanan ko buwan-buwan ng halagang almost 200,000, babagsak yan. Babagsak yan, di yan makakabawi. Kasi ibig sabihin, natangay pati yung puhunan. Natatangay pati puhunan. Kaya importanteng aralin ng profit margin, guys. Napakalaki pong tulong sa inyo yan. Alam niyo po, ang sarap bigyan ng honorable mention ng awards yung mga marunong na sa ganyan, no? Kasi nasa safe na silang estado sa hanap buhay. Kasi nasa safe na ng konti. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung right management, yung tamang financial management. Okay? So, mahaba, pero I need to explain it broad or more detailed para naiintindihan. Nang hindi lamang yung magko-comment po iba dyan na kala mo naman ay ganun kadaling gawin yon sa negosyo. No, kumuha ka ng 1/4, no, sa aking sales at gamitan for extra funds at ipambayad sa kuryente at upa. Ay, Ma'am Mariana, maraming salamat po. Thank you po. Mag-ingat po kayo dyan sa Saudi, no? At sana po ay matupad nyo yung pangarap nyo na maging kapwa kasari na natin. Ayan, claim na natin. Pero ito, masyasyak din ako. So ito, masyasyak ako, pero relax ako kasi ayoko din naman mag-judge. Kasi hindi naman tayo judge, no? Mental lang tayo, pero hindi tayo judge. Judgmental. Okay, Lori 1499. Sabi ni Lori, hello po, Mami Pai. Ano naman po ang extra income you? Gaya ni Rose Jam, ang daming extra income. Sumagot naman ngayon si Carlin Sumalpong kay Lori 1499. Ang sabi ni Carlin Sumalpong 7351, kailangan pa bang itanong yan? Sorry? Kung ikaw kaya ang tanungin, ano naman ang extra income mo? Kailangan pa ba magkumpara ng mga tao? Si Madam Esty at Mami Pat, pareho yan silang magaling sa negosyo. Kaya hindi na need ng kumpara. Ayun. Isa sa mga kinaiinisan ko talaga ay yung mahilig magkumpara. Pero ngayon, dati yon, ngayon hindi na. Kapag nasa social media ka, hindi mo talaga maiiwasan na maikumpara ka sa iba. No? Actually, gumagana yan sa halos sa araw-araw na buhay natin. No? Yung halimbawa, bakit si ganoon maganda yung ganito? Bakit kayo ganito, ganyan? Hindi yan mawawala sa everyday living natin, ang pagkukumpara. Pero yung pagkukumpara ng mga simpleng bagay lang, hindi yung parang pati na yung dating ng buhay at estado ng isang tao. No? Yan ang pinakayaw ko sa lahat. Yung nagkukumpara. No? Naalala ko na naman yung wala lang. Pinaalala na naman ako. Anyways, relax lang tayo, guys. No? At maraming salamat, Carlin Sumapong, kasi
yung comfort na nandyan po kayo para ipagtanggol ako. Pero wag nating bigyan natin ng benefit of the doubt ang comment ni Lori 1499 na baka naman ay naitanong lang niya at sa sarili niya ay parang normal lang na tanong yun. Baka hindi naman yun pagkukumpara. Pero kapag babasahin mo talaga ng unang basa mo lang, talagang ang iisipin mo magkukumpara. At anyhow and anyways, anuman ang kanyang ibig sabihin dito, nagkukumpara man or hindi at nagtatanong lang, sasagutin natin. No? Papaintindi natin. Hindi ito pagpapaliwanag. Gusto ko po maintindihan nyo kasi learnings po ito. Hindi po ito para dukdukin natin ang isang viewer. No? Learnings ito again. Again, ito para sa inyo na hindi na para sa akin. No? Kasi sanay na ako sa ganyan. Huwag lang akong mumurahin sa channel ko, sa sarili kong bahay. Huwag lang akong mumurahin. Yun ang hindi ko kayang tanggapin. Okay? Ito is extra income and additional income. Ang extra income po, yan po ay yung mga iba pang source of income mo for your supplemental income or needs. Let's say for example, ito pong tindahan. Bread and butter ko po ito. However, ito po ang pinaka main business ko. However, hindi po sapat. Hindi sapat yung aking kinikita dito para mag-sustain sa amin. So, I need an extra income. So, ano po ba ang pwede kong maging extra income or ng isang tao? Example po, meron po siyang pensyonado na siya, nagpe-pensyon na, may benefits na siyang natatanggap monthly, extra income po iyan, no? So, makakatulong para sa buhay niya. Halimbawa po ay habang po kayo ay employed, kayo din naman po ay nagmamanicure pag weekend or kaya naman ay nagko-construction pag weekend. Extra income po yun. For supplemental nyo po, pambubuno nyo, kumbaga, sa pangangailangan nyo ng income. So, yun po yung extra income. Kaya po nagkakaroon tayo ng gusto natin magkaroon ng extra income. Pandagdag ika nga. Okay. Para po sa ating needs. Yung additional income naman po, yan po ay derived or coming from business na kung saan ay paaanakin nyo, magkakaroon pa siya ng additional income. Okay, bigyan ko po kayo ng sample. Si dishwashing po, nung pinasok ko po siya noon, I wanted to make it my business na talaga. Kasi bibitawan ko na nga sana ang pagsasari-sari store. Nangyari lamang na nagkaroon ako ng ganito na hindi ko naman akalain mas nag-boom ang grocery stores ko compared doon sa aking dishwashing. Kaya nangyari, naging parang extra ko siya / additional. So sa ngayon, siguro sasabihin ko, additional na lang siya dito sa tindahan. Kasi most of the profit from dishwashing is dito rin bumabangga kay store. Kasi adds-on ko siya sa aking tindahan. So yun po yung additional income. Pag po may idinadagdag kayo at may ginagawa kayong diskarte para po maparami, mas manganak ang inyong negosyo, additional income po iyon. Nagkakaroon ng additional income. Bigyan pa po natin ng sample. Halimbawa po, kayo po ay nagtitinda ng bigas. Ngayon, gusto ni customer i-deliver. Pero ayaw nyong i-free ang pag-deliver kasi gagasta kayo ng gasolina. So, china-charge nyo siya or ginagawa nyo pang additional income ay yung para magkaroon ng delivery charges, handling fee, no, ika nga, o yung iba ganon. Sa mga online seller, may handling fee pa na tinatawag. Halimbawa po, magmi-meet up kayo. Mi-meet up mo lahat ng mga customer mo online, no, online seller ka. Dun sa meet up place nyo, meron kang handling fee na charge na tinatawag. No, actually, mas common yon na delivery charge, di ba? Pero, handling fee ang tawag ng ibang mga online seller. Kasi, total naman ay sabay-sabay naman na ibibigay niya sa kanyang mga customer at sa isang one place lang sila mag-meet up. So, alam niyo po kung bakit alam ko yun, yung sa handling fee. Kasi, part po ako ng Free Love, member po ako ng Free Love group dito sa Pande. So, nakikita ko doon sa mga iba kong mga ka-member na nagpo-post, may mga handling fee sila na tinatawag. Ako, kung ano yung benta ko, yun na yun. Ma-dispose ko lang yung mga gusto kong i-dispose na mga gamit ko. Sila may handling fee, no, na charge. Let's say, for example, may handling fee na 10 pesos, ganyan. Yun yung ano nila. Yun yung, ganun nila ano yun? Paano ba? Ganun nila sabihin. Okay. So, additional income yun. Diba? Additional income from your business. So, yun po yung pagkakaiba niya. Okay? Si extra income, ibang klase ng hanap buhay, at yan ang nagsusupplement ng iyong main source of income. Okay? Now,
Kung gusto nyo pong iba pa ang i-term nyo doon at iba pa ang pagkakaintindi nyo doon, wala namang problema doon. As long as may income na salita. Kasi kailangan natin income. Okay? Ngayon, doon naman po sa sinasabi ni Lori 1499 na ano naman ang extra income nyo. Okay. Alam nyo po, yung po kasing sa part ko na yung po kasing sa part ko ngayon, hindi ko po na kailangan sa ngayon, kasi po ganito yan napaka-busy po pong tao, busy po kami dito, sa totoo lang. Magkaroon man kami ng dull moments dito, or yung tahimik na moments, hours lang, mga 2 hours, 3 hours, tapos busy na. Lalo na kapag sabay-sabay yung mga dumadating na delivery, busy po kami. So, ibig sabihin po, it take all my time here sa Sari-Sari Store, as well as Angie, kasi siya ang kanang kamay ko. So, for me to have an extra income, hindi ko po pwedeng piliin ang extra income na magwe-waste lang ng time ko, ng energy ko. Kasi, ayokong mawala yung focus ko dito sa main source of income ko, since ito ang nagpapakain sa amin. Ito ang bumubuhay sa amin. So, if I am given the chance to have an extra income, I'll make sure na hindi na siya basta sasabihin kong extra income. Another business. No? Another business. Kasi po, yun pong aking ilalaan na puhunan ay hindi basta-basta. At ang gusto ko po ay nakabukod siya sa aking negosyo. So, kaya po hirap ako basta-basta. Kasi po kung extra income lang, napakarami po akong po pwedeng maging extra income. Actually, sila na po lumalapit sa akin. Sa totoo lang, sila na po ang lumalapit. Kaya lang hindi ko siya po pwedeng basta-basta gawin. Kasi baka mamaya ay hindi naman ganong kaganda na. Yung hindi naman ganong kagusto ko yung kita. Tapos, magwe-waste ako ng time or mag-effort, mag-i-invest ako ng time. So, hindi siya worth na gawin. Diba? So, sana nagigets niyo po. Again, ang akin po kasing goal ay another business, hindi po extra income. Kaya po, pinaghahandaan, pinaglalaanan, pinagpaplanuhan. Kasi negosyo, another business ang gusto kong pasukin, hindi extra income. Kasi yung extra income, supplemental lang yun No? Kung mag-focus lang po ako dito at talagang ko dito, automatic po meron na akong hindi lang automatic, talaga naman po nangyayari. Ano ko na po agad siya talaga, yung bread and butter ko na po siya. No? So, ang kailangan ko po ay another business na magbibigay sa akin ng maganda na kita hanggat maaari, kasing laki din ang kinikita ko dito sa pagtitindahan ko. Kasi, meron akong mga big projects na gustong gawin personally. Okay, sana po naiintindihan po At hindi po ito para sa paramihan ng extra income. Kasi po, hindi po kaya ng aking katawan at ng aking time ang magkaroon po ng maraming extra income. Kasi, focus po ako dito. Okay, don't get me wrong, ayoko pong sasabihin nyo na nagko-compare ako Kasi para lang malinaw kay Ma'am Lori. Yung sales po sa pagkakaalam ko, ang latest na pagkakaalam ko, yung sales po ni Ma'am Rose Jam 11 ay doble, triple po iyan ng sales ko. Every day. Almost. No? Mga 3 to 4 times a week na kung sa everyday sales, doble po iyan ang sales ko. Kaya po, kung ko-compare nyo po ako sa kanya when it comes sa pagka-busy, doble, tripling busy po ako compare sa kanya. So siya, kaya niyang tumanggap ng mga extra income na gagawin. Ako po, hindi basta-basta. Kasi hindi ko po kailangan ng extra income. Hindi ko po kasi kailangang isakripisyo yung time ko rito sa aming tindahan para lang mauubos yung oras ko sa isang extra income na ang balik ay hindi sapat para sa gusto kong mangyari. Kasi, yung mga extra income po, pag po kinarir mo at pinol time mo, doon ka lang bibigyan ng napakagandang kita. Pero po, kapag ka po, ine-extra mo lang siya, pang supplemental lang siya, para sa kailangan mo. Para mas makapag-ipon ka, para mas masustain mo yung mga pangangailangan nyo, para mag-abot-abot ang inyong, to make ends meet, ika nga, no? Para magkano-ano. So, for me, hindi ko po kasi siya po pwedeng maging ang sitwasyon ni Ma'am Rose Jam. So, kaya, stop comparing kung yun man po ang inyong ini-imply dito sa comment, Ma'am Lori. Dahil hindi po ako si Ma'am Rose Jam. Napakalayo ko po sa kanya.
Kami po ni Ma'am Rose Jam ay magkaibigan sa YouTube world, magkaibigan sa FB at magka-team. I hate comparison kasi lahat po kaming magkaka-team ay may kanya-kanya po kaming path na nilalakaran, ginagalawan at ginagawa. Kasi kanya-kanya, magkakaiba din po kasi kami ng sitwasyon sa buhay, no? Ilan kaming magkaka-group sa aming GC, no? Mga 7 yata kami, including na Madam Duday, ano. So, for me, iba po ang tinatahak ko, no? Iba po ang tinatahak ko. Kaya hindi po ako po pwedeng sasabihin yung gaya ni Rose Jam, ang daming extra income. Kailangan niya po siguro yun. Kaya, kailangan niyang gawin. Ako po kasi as of now, hindi ko siya basta gagawin nang hindi pa kailangan. Dahil dito nga lang po sa tindahan, ay natutuliro na rin ako paminsan-minsan para i-manage to ng maayos. Okay? So, sana po naiintindihan. Mas doble po ang trabaho ko, mas doble po ang aking effort, mas doble po ang aking, mas double time po ako, compare po kay Ma'am Rose Jam. Hindi po ako nagko-compare, sinasabi ko lang po. Okay? Sinasabi ko lang po yung totoo. And, another thing is, ang pinagkakaabalahan ko po ngayon ay investments. No, mula po sa extrang kinikita at mula doon sa mula po doon sa kinikita ko dito. Investments po sa ngayon ang pinagkakaabalahan ko. No, ngayon for me, para mas may gusto pa akong magawa sa mga iba ko pang big projects namin personally, kailangan mag-isip po ako ng another business, no? Another business again or additional business again para magawa ko ng mabilis yung aking goal na personal, yung aming goal ni Daddy Park na personal. So, kaya po, hindi po sa akin po pwede ang extra income basta-basta. Additional income pwede sa akin. Let's say, for example, dito, may idadagdag akong, i-adds on the products para additional income siya sa akin. Pero yung extra income, magkaiba pong level yon. Kasi yun po, ay gagawa ka na naman ng ibang klaseng hanap buhay na merong bibigay sa iyong kaunting kita or pandagdag na kita. Okay? So, investment po ang pinagkakabalahan ko. At sa tingin ko po ay na-vlog ko na po yan ng mga nagdaang panahon sa mga nakapanood. Ano-ano po ba yun? Hindi ko na po iisa-isahin. Yan po ang hindi ko na uulitin na sabihin kung ano po yung mga investments. No? Ayan. So, hindi lang yun kasi may mga target pa na karagdagan. Kaya nga lang, siyempre hindi po basta-basta lalo na po sa property. Hindi naman basta-basta makaka-avail dito. Kailangan aralin mo muna kung paano mo siya maa-avail. So, ganun. Yun po ang pinagkakabalahan namin ngayon. Yun po ang aking pinofokusan ngayon. So, to make it clarify lang. No? However, Carl Jean Sumapong, maraming salamat sa pagtatanggol at pagko-comfort. Kasi ito yung pinaka-ayoko, yung comparison of a person. No? Siguro, kung may mga mali ako, i-correct nyo na lang ako in a way na tanungin nyo ako kung Mami Park, talaga po bang ganun ganyan? Pero yung para po uhusgahan nyo pa, wala naman akong dapat patunayan. No? Kasi, kung sa pagpapatunay lang, wala pa akong 2 taon dito, may napatunayan ako. So, wala pa akong 2 taon dito, napatunayan ko na ang sarili ko ay kakaya ko pa palang mas ma-improve, mas magaling ang discarding ginawa ko ngayon compare sa mga previous businesses ko na ginawa, no? So, yun lang, no? Just lang, chill lang. Kahit ako nasasaktan, gusto ko lang ipaliwanag or gusto ko lang sabihin para magkaroon po kayo ng learnings dyan. Ano pinagkaiba ng additional income at ng extra income. Ang additional income po, that is derived or came from business na mag-iisip pa kayo para madagdagan ang kita niya. Ang extra naman is another thing yon. Magkakaroon ka ng ibang bagay na gagawin para magkaroon ka ng extra income. Either services or product that you can sell. Separate from your main source of income. Halimbawa nga kung employed ka, nagtitinda ka pa ng beauty products, extra income yon. Pagka weekend, nagsaservice ka, nagmamanicure ka, extra income yon. Kapag nagko-construction ka, extra income yon. Nagtitinda ka ng balot, extra income yon. Meron kang main, yung trabaho mo, employed ka. Kung sa akin naman na hindi naman ako employed, ito ang main source of income ko, ang aming tindahan. Ngayon, kung gusto ko pong level up when it comes sa dishwashing at talagang ibukod ko siya, ay yon, extra income yon. Pero, hindi ko po siya i-extra income kasi short, lang yon, mga parang mabilis ang lang. Ang gusto ko po, gawin siyang negosyo. Negosyo talaga na magbibigay sa akin ng magbibigay sa akin ng kita na halos kinikita ko rin dito sa aming tindahan. Okay? So, sana po maliwanag. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!